Nagbibiro ka? Hindi. Okay. Sa isang maliit na bayan sa hilagang Sweden, natagpuan namin ang isang kaakit-akit na dilaw na bahay na inabandona ng mahigit 30 taon, ngunit nanatiling maayos. Ito ang magandang tirahan ni Binibining Bluma. Matapos ang masusing pagsaliksik, nalaman naming umabot siya ng 101 taong gulang. Sa kabila ng kanyang katandaan, napanatili niya ang kanyang tahanan sa napakalinis na kalagayan. Naunang pumanaw ang kanyang asawa, kaya matagal siyang nabuhay mag-isa at nalampasan pa ang ilan sa kanyang mga anak. Sa kabila nito, may matibay siyang komunidad ng kaibigan at pamilya na laging sumusuporta sa kanya. Nandyan sila para tumulong at magdala ng saya at pagmamahal sa kanyang buhay. Ang tahanan niya ay parang time capsule ng nakaraan niya. Halos lahat ay naiwan, mga jacket at botas sa pasilyo, pati na rin ang mga kupas na litrato sa aparador na nagtatago ng mga alaala. Bigyan natin siya ng huling liwanag at ipapakita ko ang kanyang mahal na tahanan sa hilagang Sweden. Welcome ulit sa Bros of Decay. Ako si Leslie, tulad ng dati, nasa likod ng kamera. Mr. Danny, hello sa lahat. Magdadala kami ng bagong video mula Sweden. May napaka-interesanting lugar kami ngayon na iniwan na ng 30 taon. Talagang kamangha-mangha sa loob, pero ngayon ay nakatayo kami sa basement ng lugar. May ilang mga kakaibang bagay dito, makikita ninyo. Dati itong cabinet pero bumagsak na ito. May ilang lumang gamit dito sa paligid. Naiwan pa rin dito ang mga bote ng alak at lahat ng bagay, pati ang alak na nasa loob pa nito. May palanggana rin sa ibaba. Pinaka-interesante sa basement para sa akin ay ang kalan dito. Nakakonekta ito sa lahat. Pasensya na, fireplace pala, madalas ko itong mali. Nakakonekta ito sa lahat ng chimney at fireplace ng buong gusali. Pinapainit ko ito mula sa basement sa ibaba. Sa tingin ko, ito rin ay parang oven ng tinapay nung araw. Maganda! At doon sa ibaba ay may maliit na wine cellar. Sa palagay ko. Hindi mo ba sa tingin, Danny? Wala akong ideya. Talagang maliit ito. Sisidlan ng pagkain noong unang panahon. Oh, Napakalamig din dito sa ibaba. Oh. May maliit ding bintana para sumilip sa kwarto. Sige, maliit lang ang basement. Ngayon, dadalhin ko na kayo sa itaas para makita ang gandang bahay na ito. Kaya, welcome. Welcome kayong lahat sa loob ng bahay, sa loob ng kusina ni Ginang Bluma, ang huling nanirahan sa lugar na ito. Sa totoo lang, napaka-komportable ng kusina na ito, masasabi ko. Tipikal na maganda at suwekong kusina, di ko akalaing iniwan ito ng 30 taon. Mukha pa rin itong napakalinis. Oo, mukhang napakalinis. Mukhang hindi pa nagagalaw. Hindi pa nagagalaw ang tamang salita. parang may nakatira pa rito pero wala naman. Luma na lahat. Pero oo, malinis pa rin. Gusto ko yung maliit na mesa sa kusina na may gamit sa ibabaw. May ganito tayong disenyo para gilingin ang gulay, karot at iba pa nandito pa rin sa mesa. Ang pangalan ni Ginang Bluma ay Kawili-Wili dahil ang ibig sabihin nito ay namumulaklak na mga bulaklak. Kaya makikita niyong mahilig siya sa bulaklak sa bahay niya. Maayos pa ring nakaayos ang bintana at lahat ng palamuti doon. Gusto ko rin ang asul na sopa natin dito. Talagang namumukod-tangi ito. Oo, karaniwan din itong suweko. Madalas naming makita ito noon sa mga bahay. Oh, Pati pader, nilagyan ng wallpaper, pati lahat ng gamit sa kusina at TBP.
Naiisip mo bang silipin kung may laman pa ang ref? Oh, matagal nang hindi nabubuksan ito. Mukhang elektro. Mukhang elektro. Ang nakita kong interesante ay marami silang Amerikanong gamit sa mga bahay sa Sweden. Oo, napansin ko rin yun, pero may sasabihin ako na baka tunog controversial. Oo. Sa tingin ko, yung Sweden ay parang Amerika ng Europa dahil naglalagay rin sila ng bandila, pero iba lang. Nagmamaneho rin sila ng malalaking sasakyan. Oo? May pagkakahawig sa Amerika, pero mas malawak ang lupa nila. Oo, sige. Oo, kasi marami silang espasyo at iba pa. Isa itong malaking Amerika na walang mga natutuklap na bagay kahit saan. Tama. Dito natin makikita ang huling taon ng bahay. 1,900, 72 ayon dito. Ngayon, eksaktong 30 taon na mula nang iniwan ang lugar na ito. Wow, nandito pa rin lahat, pati mga baso. Gustong gusto ko yung mga porselanang tasa natin. Oo. Magaganda talaga sila. Dito, si Ginang Bluma ang nagluluto para sa pamilya. Wow, lahat ng plato at lahat ng gamit. Nandito pa rin lahat. Kukunin ko. May nakita akong papel dito. Interesante ito sa tingin ko. Mga recipe niya ang mga ito. Makikita mo ang 2 itlog at 125 gi asukal. Iyan lang ang mga sangkap na kailangan niya. Halimbawa, ang tuksak tashta, di ko alam ibig sabihin nito. Ito ang lahat ng ipon niya sa mga taon. Gusto ko kung paano niya ito iningatan. Parang literal na katabi lang ng mga plato dito. Malamang cake o iba pa. Oo, siguro ganun nga. Oo. Gusto ko rin itong piraso na ito dito. Oo, itong mga plato na ganito. Oo. Nakita na natin to dati sa iba, di ba? O sa Sweden, o Post-it na selyo. Para ito sa pribadong koreo dito. Wow! Lahat ng inipon niyang kahon ng itlog. Bakit? Tingnan natin kung may interesting dito. Dani, tingnan mo to. Pwede ko bang ipakita itong lumang lampara? Oh, wow! Gustong gusto kong makakita ng ganito. Napakaganda nila. Lahat ng ito ay liham ni Bluma Anderson, ang huling nanirahan dito. At may isinulat siya rito na hindi ko mabasa. Para sa kanya ito. Para sa kanya. Oh, grabe, grabe. Oh, tama. Oh, lahat ng iyon ay para sa kanya. Mula sa magagandang lugar sa mundo. Nandito pa ang pitaka niya. May ilang barya. May ilang barya pa roon. Oo, hindi pinalitan ng Sweden kaya posible valid pa rin ang mga iyon. Hindi ko alam kung bakit ko tinatanggal ang aking guwantes. Ako rin, pero sige, sisimulan ko nang ipakita ang bahaging ito dito. Oo. At ang unang bagay na kailangan kong ituro ay ang likod na tile. Oo nga. Ang backsplash. Ang ganda. Tingnan mo yan, mga windmill. Parang Portugal ang binti ni Swita. Ginagawa mo rin siguro ito sa tiled na kusina, di ba? Oo, pero kadalasan hindi ganito. Pero oo, ginagawa namin yun. Tingnan natin. Nandito pa rin ang huling mga pinggan at tasa na ginamit niya. Wow, ang ganda ng kusina at, syempre, napakakaraniwan din sa Sweden. Kita mo yung kalan sa ibaba at ang kalan na yan ay halos lahat ng kusina sa Sweden ay may ganitong kalan. Ito ay Husqvarna, German na tatak. Ang numerong 727 ay laging nakikita sa Swedish na kalan. Sa tingin ko, mula sa video na napanood natin ilang araw na ang nakalipas, ito ang modelo. Oo. Yung modelo na may pangalan at numero. Tama, eksakto. Nakatayo pa rin lahat dito sa ibabaw. Wow! Ang ganda nitong makita. And itong mixer, Mahirap gamitin na mixer, nandito siya. Hinahalo niya ng ganito. Marunong din akong gumamit niyan. Oo, parang ganyan. Grabe. Takure ng tsaa, spirige. May nakasabit na ilang tela sa ibaba. saan tayo susunod pupunta? Kamangha-mangha talaga ito. Hindi ko alam kung ano, pero gaya ng nakita mo, idinagdag lang ang kuryente pagkatapos.
Isa itong napakatandang bahay na kinatatayuan natin ngayon, marahil huling bahagi ng 1,800 daangs. At makikita mo agad ito mula sa banyo. Napapasukin natin dito. Oo mga kaibigan, ito lang ang banyo sa bahay. Dito nililinis ni Ginang Bluma ang sarili, nagsisipilyo, at ginagawa ang personal na gawain. Oh, Pwede ka bang pumasok sa loob? Oh, syempre. sa tingin ko ito ang lababo niya dito o anumang tawag mo dyan. Lababo. Nandito lahat ng produkto niya at mga naiwan naming beauty products. Tingnan mo, wax. At itong timba naman, malamang ginagamit niya ito para maglinis ng sarili gamit ang maliit na kutsarang ito para isaboy ang tubig sa ulo niya o parang ganun. Pati ang sipilyo niya nandito pa rin. At alam mo ba kung nasaan ang banyo niya? Ito. Itong timba? O Diyos. Sa tingin ko, sa totoo lang, iyon ang kanyang inidoro. Diyos ko. Nagbabitin pa siya ng mga damit dito. Makikita niya mula sa sabitan ng sinusubukan niyang mga damit. Nandyan pa rin sa gilid ang aming cabinet ng gamot, kumpleto ang laman. Wow, ang ganda ng lugar na to. Ito dito. Ito ba ang harapang pinto ng bahay o likurang pinto? Kailangan kong aminin, hindi ako sigurado. Harapang pinto, harapang pinto. Parang nakatagilid ang bahay, di ako sigurado. Oh, nakatagilid ang bahay. O hindi ito sa kalsada. Isang liham na nakalaan kay Ginang Bluma, Bluma Anderson. Ito ay parang isang pasilyo kung saan pwede kang magsabit ng mga damit. Hindi ko alam kung bakit, pero narito rin ang isang walk-in dresser closet na nandoon pa rin lahat ng mga damit niya sa loob. Isang piraso ng sining mula sa Aprika. At mukhang ito ay parang isang dining room na pinapasok natin ngayon. O iba talaga ang pakiramdam nito kumpara sa ibang bahagi ng bahay. Bago rin sa akin ang lahat dito, tulad natin. Kailangan kong sabihin, Parang sa totoo lang, parang pumasok ako sa isang museo at napakalinis din dito. oh, Na talagang kakaiba. naalala mo yung fireplace sa basement? O Konektado ito doon at yung init mula sa fireplace sa basement ay aakyat din dito sa fireplace na to. Napakakaraniwan nito, gaya ng nakikita mo sa mga piraso ng tile sa paligid. Lahat ay dinisenyo ng maganda. Pati kung paano sila bumubukas, di ba? o Itong dalawang magkaiba. May mga pintuang pwedeng magbukas at narito pa rin ang huling abo. Talagang kamangha-mangha. siguradong maganda ang fireplace na ito. Oh! May dekorasyong nakasabit sa gilid. Pinakagusto ko na may maliit na balde ng kahoy na naiwan sa tabi para sindihan sa huling pagkakataon. Maganda. Nakita mo rin ba ang takure ng tsaa? Nasa isang maliit na patungan dito. Wow! At pagkatapos, maaari silang umupo sa kwartong ito, mag-enjoy at uminom. Saan tayo magsisimula? Kahit saan. Lumiko tayo sa kanto. Sinasabi ko lang kakaiba at nakaka-interest siya. Kanina ko pa tinitingnan, malamang gawa ito ng mga bata. Sobrang gusto ko ito. Yung ulo niya, wow! Ang astig ng painting na ito ng gabi sa kung saan sa lungsod. Makikita dito ang isa sa mga ulo ko na nakaharap sa kamera. Isa sa unang larawan ng sambahayan mula sa batang babaeng nahulog doon. Malamang, kabilang din ang lalaking ito sa pamilya Anderson. At tingnan mo itong nasa likod dito, isang kalye na lubos na nabalutan ng niebe, isang napakakaraniwang tanawin tuwing taglamig sa Sweden. Dito sa itaas, malayo na tayo sa hilaga, parang kalahati na ng Sweden. Magandang upuan para sa lahat. Totoo ito, di ko tingnan mo. O Yung painting na hulog mismo mula sa likod ng upuan. yeah. Unti-unting nasisira ang painting na to habang tumatagal dito. At ito rin ay gawa sa kamay, gaya ng nakikita mo. Oh, at yung mga tali. Sa tingin ko, may pangalan ng art na to, pero hindi ko maalala.
Hindi rin makakapag-ayos ang mga babae dito tuwing umaga. Ilayo muna natin sandali itong upuan. Makikita mong may laman pa ito sa loob. Lahat ay naiwan sa loob ng bahay na ito. Sobrang nakakabaliw. Hindi na ito bumubukas. Aparador na kamangha-mangha, may mga halaman pa ring nabubulok matapos ang 30 taon ng pagkatuyo. Gusto ko rin ang mga corner piece dito. Oh, tinitingnan ko yung nasa kanto at mga piraso sa bintana. Oo nga, hindi ko pa rin napag-usapan ang mga yon. Interesante rin ang mga yon. Gustong gusto ko yung kabibe doon sa taas. Oo, Malamang kakaiba talaga. Makikita rito ang ilang sapot ng gagamba. oo nga. Pagkatapos, meron tayong ganitong lalagyan ng kulungan ng aso. At isang asno na may kariton. Maganda. Meron ding maliit na dining table o coffee table na pagpipilian dito. Gusto ko kung paano may drawer sa gilid na ito ang kasangkapang ito. Dito, pwede silang umupo at mag-enjoy sa gabi. Ang astig ng kwarto. Oh, talagang ang ganda. Maganda, kakaiba sa mga nakita natin dati. Oh, Mula kusina, diretso tayo sa hallway. Mag-ingat ka. oh, maliit ito. Oo, dito, medyo may pagkabulok na. Gaya ng nakikita mo, nagbibitak na ang sahig at pati ang kisame ay medyo nagkakalas na. Pero hindi naman gaano. Sa loob ng 30 taon, Oh, halos wala. Una tayong papasok sa kwartong ito. ayaw mong pag-usapan ng pasukan. Gagawin ko ito sandali lang. Sige, sige. May patio rin sila sa bahay na pwedeng upuan sa labas. Sa Sweden, kahit sobrang lamig tuwing taglamig, gusto mo pa ring mag-enjoy sa labas. Siguro ito ang harap na pintuan. Oh, ganito nga ba ang berde? Oh, birthday ito. Oo. Tama, kupas na berde ang bahay. May ilang bagong huling isda sa itaas. At syempre, Meron ding hayop na napakalaki. mag-ingat dahil makikita natin ang mga hayop na ito sa Sweden. Oh, Anderson. O Hatchborg, dito yata nakatira ang pamilya ni Anderson. Oh, ang astig naman nun. Isang maliit na patio. Wala masyado. Ano ang nasa ilalim nito? Nakuha na nila ang upuan at sofa nila. Pwede silang umupo dito anumang panahon at mag-enjoy sa labas kahit hindi lumalabas. Yan pa nga ang kanilang mailbox doon sa ibaba. Danny, oh nga. Ay grabe. Naibaba na lahat. May ilang coat na naiwan dito para pangtanggal ng alikabok, tama? Sa tingin ko para sa mga carpet at iba pang gamit. Oo. Sa tingin ko, Huwag mo akong ikot. Parang nakita ko na yan sa pelikula dati. Lahat ng jacket, sombrero, gamit at syempre bota nila. Huwag kalimutan dahil napakahalaga ang rubber boots sa Sweden. Madalas umulan dito at nagdudulot ito ng maraming putik. Tayo na po ngayon, sir. Sige, ibinubuhos ko na ang mga gamit. yung salamin po ang basag sa pinto. Oo, nandito na tayo sa hallway ng pinanggalingan natin kanina. Gustong gusto ko talaga dito. Andito pa lahat ng coat, mga nakasabit, pati bota na parang laging handang gamitin. Ngayon, makikita mo ang pagkakaiba ng mga bota ng mga babae. Meron pa silang kaunting. Oh, napansin mo lahat ng yan sapatos ng babae. Si Ginang Bluma talaga ang huling tumira rito. Sigurado yon. Oh, Kita mo sa mga damit, aparador at bota dito sa baba. Lahat ng ebidensya sa bahay ay nagpapakitang si Bluma lang ang huling nanirahan dito at wala kaming nakitang gamit ng lalaki. wala talaga. Wala talaga, baka mag-isa lang siya dito. Tingnan mo, gustong gusto ko ang paglalarawan ng panahong Suweko dito. Oh, parang ito ang Bluma Pambansang Museo. Oo, parang inilalarawan nga nito si Bluma. Tama ka, Danny. Gustong gusto ko rin yung maliit na kuting sa tabi ng kalan doon. Tapos meron tayong napaka-cute na pasilyo dito na may mga nakasabit pa rin. Parang isang bayan sa Sweden dito sa itaas. Gusto ko rin ang lawa at yung 3 bata sa parang. Mga larawan ito, tama ba? Hindi.
Mukhang totoong-totoo talaga, oo. Siguro hindi ko alam. Montanya. Wow. Oh, literal natatanggal ko ang pintura gamit daliri ko. Oh. Heto na naman tayo sa malaking bahagi. Sa tingin ko, ito ang dating kainan kasi naglipat sila ng maraming kahon dito. Para sa akin, matapos pumanaw si Bluma, nilinis nila ito at natapos na. Makikita mong sinubukan nila. Makikita mo rin may ilang alaala na lang sa bahay, gaya ng litrato at postcard. May mga bahay na puno ng alaala, pero ang bahay na ito ay talagang nalinis na. Napakaganda ng kwartong ito noon, gaya ng nakikita mo. Gustong gusto ko ito at ang kisame. Kahit na natutuklap na ito. Oh, Bakit? talagang maganda ang kwarto. Nakita mo ba yung tapiserya doon sa likod? Hayaan mong buksan ko ang ilaw. Oo, dapat mo itong pagmasdan mabuti. It's beautiful. Hindi ko ito tinahi kasi bagay sa kulay ng pader. Oo, totoo. Kaya nila siguro dinala ito dito. Oh. Gusto ko rin ang ginupit na dyaryo dahil inilalarawan nito si Bluma. May babaeng nakatayo sa harap ng mga bulaklak. Dito, makikita rin natin sa tabi ng isa pang fireplace. Sa sulok ng bahay na ito, sa ilalim ng fireplace mula sa basement, mayroon tayong isa pang kalan na nagsisilbi ring pampainit ng bahay. Oh, grabe. Mesa na may mga asul na upuan. Gusto ko yon. Makukulay ang mga bahay sa Sweden. Maraming kulay sa loob. Napansin mo rin ba? Napansin mo rin ba na bawat bahagi ng bahay ay may ibang kulay? Tama? Oo. Maganda ito. Oo. Pwede ba kitang makilala sa asul na parte ng bahay? Interesado lang ako sa kahon na ito. Pwede kang maglagay ng alahas dito sa ibabaw, at pwede ring maglagay ng alahas sa loob nito. Sa tingin ko, pero hindi ako sigurado. No idea. Magandang cabinet din ito. Maraming bagay. Oo, may natira pa sa gilid nito. Tingnan mo, may alak at kandila pa. Wow! Oh, isang guhit ito. Siguro gawa ng isa sa mga bata, Bernard Bernhacht. Sa palagay ko ay H. Oh, Ako si Bluma. galing siguro yan sa isa sa mga apo. Oh, Tingnan mo ang drawer. Oh, ang ganda at cute niyan. Oh, naiiyak ako dyan. rose makeup. May isa pa akong hagdan dito. Nagbibiro ka ba? Ano, nako. Sabi ng Reich, ang Federal Bank ng Sweden, tapos Swedish krona. Halos €1 yon. Sa ngayon, hindi na ganun kalaki. Mga €2 o $2. Pero grabe, may natira pa rin pera dito. Sige, ayusin natin ulit. Ang tindi, 30 taon na nandito pa rin. Nakakagulat makakita ng ganito. Tapos, syempre, itong malaking hapagkainan dito na ginagamit ko noon para magsama-sama ang lahat at mag-enjoy sa pagkain. Imbakan. Damit lang o iba pa? Oh, parang Uniforming lubid, mas maraming hiwa. Ang mga ito rin ay dating nakalagay sa pader noon. Nandito pa rin lahat ng gamit at ilang Adidas niyang sapatos. Sobrang gusto ko ito. gusto ko rin itong mga natutuklap na pader, natutuklap na pintura ng pinto. Sabi niya, mas marami pa dyan. Dito naman mga salagubang ito. Gusto ko sanang magsalita nung nagkamali ako. Hindi ako magaling sa musika. Gusto ko rin ang dulo ng kwartong ito. Itong maliit na walis na sila mismo ang nagbigkis at ginagamit nila yon para maglinis. Isang tipikal na bagay din. Makikita mo dito ang disenyo ng kwartong ito. Oh, Mukhang balat ito, di ba? Oo, hindi balat, pero may mga umbok ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, ang ganda talaga. Sige, tingnan ko na ang mga kwarto sa itaas dahil curious ako kung saan sila natutulog at ano itsura nun. oh, Nakita ko na yon sa gilid ng mata ko. Dati ganito, mahirap o ang sahig medyo, papunta sa kwarto.
Mukhang papasok tayo sa parang attic. Oh, ano? Sa tingin ko, atik ito. Oh, Attic talaga to. lilingon lang ako. Oo. At ipapakita. Ay? Pero natutulog ang mga tao. Oo. Hindi pa tayo nakakakita ng kama. Hindi pa. Pero baka tinanggal na yon sa isang punto. Malamang. Oo. Pero marami pa ring mga bagay dito sa taas. Mga interesting na bagay din. Wow! Ang bigat nito. Ano kaya ito noon? Noong unang panahon. Wala akong ideya. Nakita ko ito sa gilid ng mata ko, kaya ipinakita ko sa camera. Oh, ilaw pala. Tignan mo. Ha? Hindi ko maintindihan. Ang weird talaga. Ang daming gamit sa sahig. Gustong-gusto ko ang mga kahong kahoy na parang dito nilagay ang gamit ni Stephen nung namatay siya. May ulo ng lalaki dito. Oo. Pati na rin ang lubid at lahat ng bagay dito. Mga painting ba ang mga larawang ito? Hindi mga painting lang to. Sa tingin ko, Oo, maganda ang mga ito. oh, Ipakita mo pa ng isa. Ay, wow! Mga bulaklak. Siyempre, napakakaraniwan. Pasensya na, Danny. Muntik na akong matisod, Danny. oh, Nandito pa rin lahat ng mga chandelier nila. Pati na rin lahat ng mga pintura at lahat ng ginamit nila sa loob ng bahay. nakita mo na ba ito? Isa itong maharlikang figura mula sa Sweden. Malamang, oo. Wow, kahangahangang lalaki. Mas marami pang bagay dito sa itaas. May nakita akong kuna. Sa tingin mo natulog sila sa kripta? Hindi ka maniniwala dito. Ano? Heto ang kwarto. Hindi, kailangan mong pumunta sa attic para matulog. Parang literal talaga. Mukha pa ngang peke ito sa akin. Parang may maliit na kwarto dito sa taas. Aakyat ka talaga sa attic para matulog. Oo, totoo nga. Bakit? Ang weird. Sobrang weird. Pasensya na. Okay lang ako. Papunta lang ako sa kwarto na inaasahan mong makita sa taas ng hagdan. Oo. Mukhang malinis at bago. Maliban sa kisame na may amag at nabubulok. Pero napakalinis ang kwarto. Napakalinis. Oo, may plastic pa sa kama. Bakit may plastic sa ibabaw ng kama? Sana masagot ko ang tanong mo. Baka nilagyan nila ng plastic na takip nung namatay ito. Oo, para hindi mabulok ang natitirang bahagi. Hindi na rin ito nakakatulong. Pero, ito ay 30 taon na ang nakalipas. Kaya nakakonekta rin ito sa chimenea sa ibaba. Sa tingin mo, Oo, nasa ilalim ba ito ng silid kainan? akala ko konektado yung maliit na bagay na yon. Malamang buong bagay na yon. Hindi ako sigurado, pero bakit hindi mo ilalagay dito, sa tingin ko? Tapos may bangko rin dito sa gilid, nakabalot din sa plastic. May maliit na vanity area na nandyan pa lahat ng gamit, ang alarm clock niya, lahat ng maliliit na palamuti, maliit na ilaw doon. Gusto ko rin yung address book na meron tayo dito. Ay, wow. Ah, ganun lang pala. Piliin mo ang PQ at magbubukas na ito. Gustong gusto ko yon. Wow. Alam ko kung paano gumagana ang mga ganitong bagay. Oo. At pagkatapos, ang kanyang bedside table at lahat ng mga bagay doon, kasama na ang lahat ng magasin na gustong gusto niyang basahin noon. Lahat ng mga larawan sa dingding. Oh, napakagandang kwarto. Oh. Napakalinis. Tingnan mo rin ang iba't ibang kulay ng kama at unan. Makikita natin dito, si Gingpa Bluma, oh, ang dami pang natirang gamot mula sa kanyang lumang araw. Oh, at sumabog ang candy. Oh, gabi-gabi siyang pumupunta rito hanggang sa huling araw niya sa taas dahil malamang hindi siya natulog sa ibaba. Potro, nandito pa rin lahat. Wow, ayos pa rin lahat. Nandito pa rin sa bahay na to. Sobrang linis, parang eksaktong iniwan niya. 30 taon na mula nang lisanin niya ang bahay na ito at hindi pa rin ito nagbago. Oh, nakakabaliw.
Kapag sinarado mo ang kwarto, hindi mo aakalain na may tao rito. Isipin mong parte lang ito ng attic. Oh, kakaiba. May kuna pa ng sanggol. Yun nga ang tinitingnan ko. Balot din sa plastic. Oh, at may isa pang kama doon. Makikita mo na napakaliit nito o hindi pa ito nakatiklop. Sa tingin ko, hindi pa. Pwede itong hilahin palabas. Oo, habang lumalaki ang mga bata, hinuhugot nila ang kama gaya sa Iceland. Gusto ko ang mga video tungkol sa Iceland dito. Panoorin nyo. Meron silang mga kama na lumalaki habang lumalaki ang bata. Hinuhugot nila ito. Interesante. Napaka-interesante talaga. Oh, Maraming gamit dito sa itaas. Gusto ko yung kalendaryong nasa pader natin. Nakita mo na? hindi pa. Para siyang kalendaryong pwedeng punitin kada araw. Wow, mula ito sa ika-17 ng Agosto Lunes, taong 64. 64. Oh, maliit ang numero pero nandun pa rin. Wow, napakatandang kalendaryo. Oh, may vacuum cleaner tayo, ibig kong sabihin. Oh, Anong brand meron tayo dito? Protos, ngayon ko lang narinig yan. magandang lugar at swimming machine ito. Oo nga. Isang mang-awit. Wala siyang swimming machine ngayon. Nandito sa loob, ipapakita ko sa'yo. Sobrang nabulok na ito sa paglipas ng panahon. Oh, tingin ko hindi mo kaya. Wala na yun, Dian. Wala na. Oh, Wala na. Napakamalas naman yan. Maayos ko itong ibabalik tulad ng nakita ko. Wow. sobrang astig pero kakaiba. Attic. Oh, kakaiba pero astig. Sige. Gusto ko talaga itong attic, lalo na sa maliliit na kahoy na biga. Ganito talaga ang pagkakagawa ng buong bahay. Sa totoo lang, Oh, pwede mong makita sa bubong ito. karamihan ng bagay dito sa Sweden ay yari sa kahoy dahil sagana sila rito. Pinananatili rin ng bansa ang init. Tama. Oh, kasi parang hawak niya talaga. Gusto ko rin yung mga jacket pang trabaho na nakasabit dito. Malamang galing sa lalaking dating nakatira dito. Okay, Bluma. Sino ba ang nakakaalam? At pati na rin ang tungkod na ginagamit sa paglalakad. Malamang gawa kamay. Anong lugar ito, mga kaibigan? Gustong-gusto ko itong tuklasin. Isa ito sa mga tipikal na bahay sa Sweden at paborito namin ni Danny. Hindi nagalaw, nakalimutan na. At oo, mas matagal pa kaysa sa buhay natin. Lagi kong sinasabi yan. Pero totoo naman talaga. Ang ganda ng dinaanan mo, Bluma. Salamat sa buhay mo at sa pagkakataong naidokumento namin ito sa huli. Danny, gusto kitang pasalamatan. Siya ang nasa likod ng kamera. Nasa description ang link ng kanyang vlog channel o yung channel niya kung saan niya ina-upload ang mga ganitong bagay. At dahil nasabi na lahat, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento sa comment section. May link din sa description ng aming Patreon at doon pwede mong suportahan ang channel. Salamat sa lahat. Kita-kits ulit next week sa panibagong adventure. Paalam, mahal ko kayo.